Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pagkinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother Ronnie, at po sa inyo po lahat ang kapayapaan. Minyo rin. Sa ngalan po ng ating pinakamamahalin ng Birhen Maria, Immaculate Concepcion, at mahal na Panginoong Kristo, Ama, Anak at Espiritu Santo, ay pinatid po nila ang tunay na kabanan at gaganapan ng buhay mistisismo, lalo-lalo po sa ating mga kapatid dyan sa San Miguel, si Chuya Butan, kila Brother Mike Mendoza, Brother Zacarias Mendoza, BBM Rivera. Magandang linggo po ng gabi na kapayapaan mula kay LBC, your loving brother in Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina. Ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po inyong samahan sa pag-aaral at pagtuklas sa mga hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito sa programang Ang Mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa katotohanan ng ating pangkaluluwang buhay. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aaral ng isang panalangin. Ave Maria Purissima, Simplicado Concebida. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo nangangailangan ng anuman. Tayo inilalagay nila sa mga sariwang pastulan. Inaakay nila tayo sa tabi ng tubig na ating pahingahan at pinagiginawa nila tayo sa ating mga kaluluwa. Pinapatnubayan tayo sa mga tumpak na landas alang-alang sa kanilang pangalan. Maglakad man tayo sa madilim na libis, ay wala tayong katatakutang masama sapagkat tayo ay sumasa kanila at sila'y sumasa atin. Ang kanilang pamalo at tungkod ang siyang nagpapasigla sa atin. Pinaghahandaan nila tayo ng dulang sa harap ng ating mga kalaban. Pinapahiran nila tayo sa ating mga ulo ng langis. Umaapaw ang ating kopa. Pawang kabutihan at kabanalan lamang at kagandang loob ang taglay natin sa bawat araw at sa mga araw ng ating buhay. At tayo'y naninirahan sa bahay ng Panginoon at mahal na ina, magpakilanman. Inang Birheng Tori ni David, Panalangin niyo po kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Rico, sa ating pong panalangin. Muli po ang paalala po ng ating programa, ng programa pong ating tinatalakay ay maaari rin po nating mapakinggan sa iba't ibang panig po ng probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo po sa pamamagitan ng website ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagbati po sa inyo ng mapayapang gabi.
Muli po ang inyo po mga kapatid po sa Himpapawid at inyong mga abang lingkod ay narito naman po sa loob ng tahanan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines Bringing Christ into Your Home, na muli pong nag-aanyaya sa inyo mga minamahal naming taga-subaybay na tayo po magsama-samang muli sa atin pong pagtalakay ng mga pag-aaral dito po sa atin pong tahanan na sumasayang papawid po sa inyong mga talapihitan ng inyong mga radyo, at kung saan atin pong binubuksan at hinihimay ang mga kaunawaan tungkol po sa mga bagay-bagay ng ating pangkaluluwang buhay. At sa ating nga pong pagsisimula, nawa po ay tayo po ay nakapagsimba na po ngayong araw na ito bilang pagdakila po sa kapistahan ng ating ng katawan at dugo ng ating Panginoon na pinagdiriwang po ng ating inang simbahan sa araw na ito. The solemnity of body and blood of Christ, na dito po dun po sa ating pong pagunitang yan sa kapistahan po ng katawan at dugo ng ating Panginoon, ay diyan po nakikita ang buhay na pangako na ang ating Panginoon kailanman ay hindi tayo iniiwan, sapagkat sa bawat pagsasagawa po ng Santa Misa ng ating mga kapatid na kaparian ay nabubuhay po at nagkakatawang tao ang mga pananalita ng ating Panginoon, na doon po ang kanyang presensya sa ngalan po ng Santa Misa at ating pong pagtanggap ng banal na tinapay, sabi nga po ng kanyang katawan sa anyo ng isang tinapay, ay atin pong nakakasama at nakakaugnayan po ang ating Panginoong Hesukristo. At sa gabi nga pong ito, sa atin pong pagsisimula, kung atin pong lilingunin yung ating nakaraang tinalakay na paksa, yung pong ang kaugnayan po ng babae at lalaki sa harap ng Diyos, na doon tinalakay po natin na ang atin pong pagkatao, babae man o lalaki, tayo po ay meron pong malaking bahagi sa kasaysayan ito ng buhay natin na bilang mga nilikha ayon sa laraw at wangis ng Diyos. Na sa ating pong kapanahunan, atin din pong nakikita ang mga bagay-bagay na nag-uugnay sa babae at lalaki sa pamamagitan po ng mga sakramento na itinatag ng ating Panginoon sa ngalan po ng kanyang pag-aalay ng kanyang katawan at dugo dun po sa Kalbaryo. At sa gabi pong ito, muli po ay kayong inaanyayahan na ating buksan ng isa pang paksa ng ating pag-aaralan tungkol po sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. At ito po ay ating pamamagatang masama, mabuti, at matuwid, na babasahin po muna sa atin ng ating kapatid na si Sister Marjorie. Sumayin niyo po ang kapayapaan At sumayin niyo rin ang pagbasa sang-ayon sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Hesukristo, sang-ayon sa aklat ng Henesis na may kabanata 4 hanggang kabanata 5, talata 8. Malati po sa inyo po. Nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, kaya ito'y naglihi at ipinanganak si Cain na ang wika. Ako'y nanganak ng isang lalaki sa tulong ng Panginoon. Pagkaraan, ipinanganak niya ang kapatid niyon na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga kawan at si Cain ay isang magbubukid. Makalipas ang ilang panahon, si Cain ay nagdala ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. Si Abel ay nagdala rin ng mga panganay ng kanyang kawan, pati ng mga taba nito. Kinalugdan ng Panginoon si Abel at ang kanyang alay. Datapwat hindi niya pinansin si Cain at ang kanyang alay. Ito ay lubhang ikinagalit ni Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Winika ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagalit at namanglaw ang iyong mukha? Kung mabuti ang iyong ginagawa, di ko ba tatanggapin ang iyong alay? Ngunit kung masama naman, ay hindi ba mag-aabang sa pinto ang kasalanan? Ang minimithi nito ay ikaw, ngunit kailangang supilin mo ito." Sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel,
Lumabas tayo sa parang. Nang sila'y nasa parang, nilundag ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at pinatay. Pagkaraan itinanong ng Panginoon kay Cain, "Saan naroroon ang iyong kapatid na si Abel?" Sumagot siya, "Aywan ko, ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid?" At winika ng Panginoon, "Ano ba ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay humihiyaw sa akin mula sa lupa. Ngayon ay sumpain ka sa lupang nagbuka ng kanyang bibig upang tanggapin sa kamay mo ang dugo ng iyong kapatid. Kapag nilinang mo ang lupa, ipagkakait nito sa iyo ang kanyang bunga. Ikaw ay magiging isang palaboy na gagala sa lupa." Sinabi ni Cain sa Panginoon, "Ang aking kasalanan ay mabigat pasanin. Ngayong araw na ito ay itinataboy mo ako sa lupa at sa iyong mukha'y magtatago ako at magiging isang palaboy na gagala sa lupa. Ako'y papatayin ng sino mang makatagpo sa akin." Subalit winika ng Panginoon sa kanya, "Hindi, ang sino mang pumatay kay Cain ay parurusahan ng makapito." Pagkatapos binigyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain upang huwag siyang patayin ng sino mang makakita sa kanya. Lumayo si Cain sa harapan ng Panginoon at tumigil sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden. Nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa kaya ito ay nanganak ng isang lalaki na tinawag niya sa pangalang Set na ang wika, "Binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel na pinatay ni Cain." Si Set ay nagkaanak din ng isang lalaki na tinawag niya sa pangalang Enos. Ngayon ay pinasimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adan. Nang araw na lalangin ng Diyos si Adan, ginawa siyang kawangis ng Diyos. Nilikha silang lalaki at babae. Binasbasan sila at tinawag silang tao ng araw na lalangin sila. 130 taong gulang si Adan nang siya'y magkaroon ng isang anak na lalaki na kawangis niya, tulad ng kanyang larawan, at tinawag siyang Set. Si Adan ay nabuhay ng 800 taon pagkapanganak ni Set at nagkaanak ng iba pang mga lalaki at babae. Ang buong buhay ni Adan ay tumagal ng 930 taon at saka siya namatay. Nang si Set ay may 105 taong gulang, siya naging ama ni Enos. Si Set ay nabuhay ng 807 taon pagkapanganak ni Enos at nagkaanak ng iba pang mga lalaki at babae. Ang buong buhay ni Set ay tumagal ng 912 taon at saka siya namatay. Ito po mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Sister Marjorie, po sa pagbabasa ng ating mga paksa. At muli po sa gabi pong ito, ang ating pong pag-anyaya sa inyo, mga minamahal namin taga-subaybay, na ating pong tahakin ang paksa ng binasa ng ating kapatid. Pinamagatan po natin itong masama, mabuti at matuwid. Kasi po, mga minamahal naming taga-subaybay, ayon po sa kwento, di po ba, nagkaroon po ng pangit na pangyayari doon sa loob ng sa kanilang pamumuhay sa labas ng paraiso. Ano po, hindi na po sa paraiso sapagkat nung si Eva at si Adan ay magkasala, sila po ay pinalabas na sa paraiso at doon nga po namuhay sila na ayon sa kanilang kagustuhan at hindi na po sa kagustuhan ng Diyos. At yun nga po, nagkaroon po sila ng 2 anak na pareho pong lalaki. At ayon po sa kwento, nagkaroon po ng kainggitan ng isa doon sa kanyang kapatid, yung masama doon sa mabuti. Ano po? Kaya po ang nangyari, pinatay po niya yung kanyang nakababatang kapatid. At yun po isa nga sa mga naunang krimeng nangyari ano po sa ating kasaysayan bilang mga tao. At sa pagtahak pa po ng kasaysayan, atin pong narinig na binasa na nagkaroon pa po ng isa pang anak na si Adan na tinawag na si Set. Ano po, at dito po nagsimula yung muling pagbabalik loob ng tao sa Diyos sa kanyang kapanahunan kay Set. Kaya ito po naman ay ating nilalarawan sa isang taong matuwid. Ngayon po, sa atin pong
papaksain, masama, mabuti at matuwid, atin po ngayong palalawakin. Ano po, elaborate po natin itong mga pananalitang ito, masama, mabuti at matuwid. Paano po ba nating napapasabi nga po, nagkakaroon po ng mga malalalim na paliwanag tungkol sa mga salitang ito na atin pong hihimayin ngayon. Bago po ang lahat, binabati po natin si Brother Eddie po. Ano po, gandang gabi sa iyo, Brad. Ano po, hindi ka nakabati kanina, bati ka naman. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, at least tayo po nakasabay po sa pagsisimula po, sama-sama tayo magsisimula, mga minamahal naming taga-subaybay. Kaya ito, mapapasabay po talaga sa pasimula to si Brother Eddie ngayon. Sa ating pong papaksayin, ano po, isa-isahin na po nating alamin sa ating mga kapatid na nandito ang pinaka-ubod po ng ating paksa. Masama, mabuti at matuwid. Ano ba mga kaibahan nito, Brother Rico? Magandang gabi po sa atin lahat. Magandang gabi rin naman. Itong ating paksang kinaiinlaban sa mga oras na to. Inlab tayo sa mga paksa mula pa nung magkaroon ng mysticism sa radyo. May pamagat na Cain, Abel at Seth, masama, larawan ng masama, mabuti at matuwid na inianak ni Adan at ni Eva. Nung mga sinaunang bugso ng pagsunod namin sa aral ng mistisismo, yung kinakasangkapan, bukang bibig niya if there is an effect, if there is a cost, there is an effect, sabi niya. Wala raw namang resulta o bunga nang walang pinagmulan dahilan. Kaya kung iugnay natin to sa paksa ngayon, yung si Cain, si Abel at si Seth, sila yung mga bunga nung naunang eksena sa fall of mankind o pagbagsak ng sangkatauhan. Ano yun? Yung kung ano yung pinagbabawal ng Diyos na kainin nila, yung bunga ng punong kahoy na naglalaman ng mabuti masama, yun nga kinain, di ba? Sabi nga ni Brother Anchorman, isang nakalulungkot na pangyayari na nakain nila yun. So, yun ang dahilan. Kinakailangan makita natin, kung i-cross-check natin yung pangyayari, dito nga sa bunga. Na lumitaw nga, narawan ng masamang anak, nung magsimula makilala ni Eva, ang kanyang asawa siya, dahil si Cain, di ba? Sa pangalan pa lang, Cain. Kumbaga, Cain-gitan. Ha? O, di ba? Ngayon, i-proof natin. Sabi nga, yan natin, check and balance natin. Kasi sa eksena, nag-alay si Cain ng isa siya mabubukid. Kumbaga, ang trabaho niya ay panlupa. Nung mag-alay siya ng handog sa Diyos, yung bunga ng lupa, wala naman sinabi doon na pangit yung inialay niya, pero hindi kinulog doon ng Diyos. Compared to Abel, ang inialay na Abel yung panghanay na alaga niya sa kawan. Maaring tupa yun, kung ano man yun, di ba? Yun yung kinulog doon ng Diyos, yung kasama ng taba. Inihandog niya at kinulog ng Diyos yun. Ngayon, doon iirong yan yung symbol ng tinatawag na Cain-gitan. Nainggit niya si Cain sa sa kapatid niya si Abel, na wala namang mali siya o mahal ka mali man na kiningita siya, ilarawan siya mabuting pastor kung matatawag, tupay niya alay, kung ano man yun. Ayun, pinagplanuhan siya nung ni Cain, nilundag siya, sinaksak siya, napatay niya. Di ba? Kaya larawan sila na masama at mabuti na anak, Ngayon, bakit naman may pangatlo si Seth? Binanggit doon sa may karagtun nung sa pangalawang chapter naman, muling nakilala ni Eva, ang kanyang asawa si Adan at sila ng anak. At ang pangalan ipinangalan ay Seth. Dahil doon sa Seth na yan, dyan binanggit sa bandang kalagitnaan nung paragraph dyan, sa lahi ni Seth, dyan nagsimulang ang tao ay kumilala sa Panginoon at tumawag siya sa Panginoon. Sa mga tuwid, larawan siya ng isang matuwid na anak ni Adan at ni Eva. Hindi masama, hindi mabuti. Yun na po muna. So, hindi masama, hindi po mabuti. Yun po yung matuwid. Kaya po sa atin pong kasaysayan, kung atin pong babalikan, ito nga po ating paksa, pinamagatan nating masama, una-una po yung masama at mabuti, Pero kung atin pong babalikan po yung kwento dun sa paraiso, na ang tao po ay ilagayro ng Diyos upang lilangin at ingatan, sila po ay binigyan ng kautusan ng Diyos na huwag kumain doon sa bunga ng punong kahoy ng
na naglalaman ng mabuti at masama. Ano po? So, yung masama at saka po mabuti. Kung titingnan po natin, bakit po, napakalaking tanong, bakit naglalaman ng mabuti at masama yung bunga ng punong kahoy? At bakit ayaw ipakain ng Diyos yun? Ano po? So, sa atin pong pagpapalawak, ano po, hingin po natin ng pananaw naman ni Sister Marjorie rito. Parang nasabi na po lahat ni Brother Rico yung mga pag-aaral namin. Pero may mga karagdagan pa rin naman po. Yun nga, nakita ko dito sa ating paksa na si Abel at si Cain ang naging literal na bunga nung kinain nga po ni Adan at Eva dun sa paraiso. Whereas, namana nga po ni Cain yung nagsinungaling po siya, 'di ba? Nung tinanong siya ng Panginoon kung nasaan ang kanyang kapatid, sinagot niya doon na ewan niya, siya ba yung may brother's keeper, parang ganon sabi niya. So naroon na nagsinungaling siya at pinaka-worst is yung pinatay nga niya yung kapatid niya. Pero despite dun sa mga, and because nga dun sa mga ganon, nakita din natin na nagbibigay ang Diyos ng consequences. So, mga kalalabasan, resulta ng mga ginawa ni Cain. Whereas sabi nga niya doon, sumpain ka, sabi niya ganyan, ikaw ay magiging palaboy na gagala sa lupa. So, pero kahit na sinumpa niya si Abel, nandun pa rin yung awa ng Diyos na sabi ni Cain, di ba, ako'y magiging palaboy sa lupa at sino mang makatagpo sa akin ay ako'y papatayin. Pero sabi ng Diyos, hindi. Sabi niya, dahil ang sino mang pumatay kay Cain ay paparusahan ng maikatlo. So, may mga parang domino effect na kapag nagkasala din yung mga ibang tao kay Cain, naroon pa rin yung consequence ng ating Panginoong Diyos. And hindi pa rin nahihinto doon yung awa ng Diyos dahil lumitaw nga itong si Seth na nakita naman natin, sinabi dito, anak ng lalaki ni Adan na kanyang kawangis at tulad ng kanyang larawan. So parang nabuo yung physical and spiritual form dun ng ni Abel nung siya ilalangin ng ating Panginoong Diyos. And sabi nga dito, set in place of. So yun yung ibig sabihin ng set. Ibig sabihin, place of Abel. Kahalili ni Abel na siyang mabuti tungo sa matuwid. And ito nga, the story of Cain's killing the righteous, sabi. Killing the good seed, sabihin na lang natin na si Abel, ito yung parang nag-trigger na mag-raise si God ng another seed, which is si Seth nga po yun. Becomes the central theme of the divine plan. No, merong from Seth, from the seed of Seth, parang nilitaw in the future yung offspring of the woman. Yung sinasabi nga dun sa proto-ebanghelyo na who would crush the serpent's head. Di ba? Ang ating Panginoong Hesukristo po yun. Kasi nakita naman natin, nung dumating si Seth, sabing ganyan, after the birth of Enosh, pagkatapos niya pinanganak si Enosh, doon nga na nagsimula yung pagtawag ng pangalan ng ating Panginoon, which is na pinapakita sa atin na nagsimula kay Seth yung purpose ng Diyos. Na si Seth, siya yung, nung nabasa ko po sa ibang vlog, sabing ganyan, kay Seth, dumating yung mga patriarchs, yung mga matutuwid na tao, at sa kanya nagsimula yung praise and worship, no, yung worshiping nila, pagpupuri nila sa Diyos. So, yun po. Maraming salamat, Sister Marjorie. Si Brother Eddie naman, ang ating ating nakatatandang kapatid dito. May edad lang. Bigyan mo kami ng konting pananaw rito. Napakaganda ng binasa ng Sister Marjorie. Yung kay Cain, napaka-importante na makilala yung salitang Cain. Sabi nga ni Brother, kaingitan daw. Parang ibig sabihin nun, sa salitang Hebreo, ang salitang Cain ay nanggaling sa nagkamit. Yun siya, kasi siya panganay eh. Ngayon, ang tanong ito. Pagkatapos, binigyan ng Panginoon ng isang tanda, si Cain. Ito ang question ngayon, Sister Marjorie. Anong tanda ang binigay kay Cain ng Panginoon para wag siya patayin? Which is very, very mysterious. Napakalaking misteryo sa ngalan ng pananampalataya na magpahanggang sa ngayon,
pinag-aaralan mismo ng mga dalubhasa. Ngayon sa atin naman, hindi naman tayo dalubhasa. Kumbaga tayo pinagkalooban lang ng kakapirasong kaalaman. Ano ngayon ang ibinigay for study? Ano ang nakalagay dito Ang sabi ni Cain, papatayin siya. Ang sinabi naman ng Panginoon, hindi. Ang sino man pumatay kay Cain ay parurusahan ng makapito. Maliwanag. Pagkatapos, binigyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain upang wag siyang patayin ng sino mang makakakita sa kanya. Anong tanda ngayon ang ibinigay ng Panginoon kay Cain upang siya wag patayin? It has been long time ago, sabi. long time ago. Since ng eksenang ito. At dumating na nga ang panahon, kumbaga dito sa ating kapanahonan na pinag-aaralan ng malalim ng mga mananampalataya, ang eksenang ito ng kung paanong si Cain nakuha niyang patayin ang kanyang kapatid dahil nga sa kainggitan na ang hain ni Abel tinanggap ng Diyos, samantalang ang kanya bilang panganay hindi tinanggap. Ano bang kasalanang nagawa ni Cain? Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang hain niya? Masama ba yung inihain niya? Anong klaseng hain yun? Nabunga ng lupa. Bunga ng lupa binanggit. Na kanyang pinagpapaguran. Bakit hindi tinanggap? Gano'n ba kasama yung halimbawa ko ang tanim niya ay mga prutas, inalay niya yun. Ubas, inalay niya. Yun ang trabaho niya. Farmer siya. Kaiba naman doon sa trabaho ni Abel na siya naman ay pastol nang inihain niya yung mga buhay. Masama ba yung inihain talaga ni Abel? Gano'n ba kasama yun? Para siya hindi tanggapin, hindi kalugdan. At yun nga, binigyan pa siya ng isang tanda na hindi siya pwedeng patayin ng sino man. So, kung pag-aaralan natin, ilagay natin, dumako tayo sa spiritual. No? Dumako tayo sa isang makadiwang pagninilay, mga kapatid. Doon sa masama at mabuti, kung sila ang bunga ng masama at mabuti ng pagkakakain, doon sa pinagbabawal na punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, ang naging bunga nga ay ang Cain at Abel. Isang masama, isang mabuti, na isang patotoo na sila'y talagang kumain. Sila'y talagang sumuhay. Okay. Nangyari, ilagay natin sa makadiwang pag-aaral. Kung si Cain, sa panahon ngayon, dala-dala ang mga kung ano-anong kainggitan, kung ano-anong lahat ang puno, at si Abel ang matuwid. Para ba si Cain ang katawan lupa, at si Abel ang kaluluwa, kung ilalagay natin sa makadiwang pag-aaral, na napapatay ni Cain ang kanyang kaluluwa dahil doon sa pag-iral ng kanyang Kainggitan. kung ano-anong painggitan na naiaalay na sa Diyos na pangkatawan. Paano nga hindi kagagalitan ng Diyos yun? Kumbaga sa katawan. Ang iniaalay ng katawan ng taong may hangganang nabubulok, mga bagay na nabubulok. Samantalang iniaalay naman ni Abel, mga bagay na may buhay. Kaya nang sabi ng Diyos, kung mabuti ang alay mo, bakit hindi ko matatanggapin? Hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga alay na pangkatawan lupa. Ano ang pangkatawan lupa? Hindi yun ang hinihingi. Yun ay isang makadiwang pag-aaral lang po. Isang spiritual na pagninilay. Pero kung ilalagay natin sa tinatawag na spiritual conversion. Spiritual conversion para sa ating pagninilay-nilay na pangkaluluwang pag-aaral. Dalang pinag-aaralan naman natin, pangkaluluwang kaunlaran. So, tuloy natin. At nakilalang muli ni Adan si Eva. Ba't di ba niya kilala si Eva? Hindi sila magkakilala, no? Ba't nakilala uli niya? Paano mo yun? Yun nga. Ang nakalagay, ito yung napakadelikadong paksa At muling nakilala ni Adan si Eva, na kanyang asawa, at ipinanganak si Seth. Ito ang nakalagay, 130 taong gulang si Adan nang siya magkaroon ng isang anak na lalaki na kawangis niya. Makatuwid. Kaya pala matuwid si Seth
Dahil doon lang nagsimulang kawangis ni Adan na kalarawan ng Diyos. Doon nakita ni Adan na, eto talaga ang kalarawan ko, hindi yun eh. Yun eh, nadali lang ako ng ano ron eh. Masama't mabuti, hindi na kawangis yun eh. Doon si Seth, kawangis niyan talaga eh. Nakawangis niya. Tulad ng kanyang larawan, tinawag siyang Seth. Ayun. Kaya pala si Seth, talagang doon nagsimula ang pagsamba sa Diyos. Bakit? Doon lang nakilala ni Adan, nakita na yung anak niya na yun, kinakailan sumamba dahil yun ang kalarawan ng Diyos. Malinaw ba? Malinaw. Ayun, napakagandang paksa nito. Tuloy ba natin? O kaya nga po sa tinatalakay po ng ating kapatid, ano po, lumilitaw na po doon ang kalarawan ni Adan ay si Seth, ano po. Si Seth. Na siyang tinaguri ang nagpasimula ng matuwid na landas na pagsamba sa ating Panginoon. Dahil si Seth ay kalarawan ni Adan at kawangis. At si Adan naman ay larawan at wangis ng Diyos. At saka pinaka-purpose talaga ni Adan, kaya siya ginawa ng Diyos para magbigay ng luwalhati sa kanya. So, kaya nga po sa atin pong tinatalakay, ano po, and ito, unti-unti na po nating napag-aaralan o lumili na po sa atin ang mga detalye po ng ating kasaysayan bilang tao. Ito. Brother Eddie, pwede pong tuloy nyo pa. Napakaganda ito, na istorya nito eh. O ngayon, mabalik tayo doon sa tanong. Anong tanda ang ibinigay ng Diyos kay Cain para siya hindi patayin? Kung si Cain, spiritually, ilalagay natin na si Cain ay katawan lupa. Anong tanda ang nilagay sa katawan lupa? Siya ay mabubulok yung pagkabulok. Ang pagkabulok na tanda na hindi mo na kailangan patayin dahil mabubulok yan. Hindi mo na kailangan patayin kasi mamamatay rin. Hindi na, mamamatay din niya. Yun, kaya siya ay gumalaga. Umidad siya ng matagal din ang tinanggalin ngayon eh. Ginamit ba i-dedicate dyan? Hindi. Pero ayon sa kasaysayan, dumami siya. Dumami. Sa mga lahi ni Cain eh. Si Enoch. Si Enoch. Naging anak si Jared. Kay Mahujalel. Kay Matusalem. Ayan, pinakaama ng tumutugtog ng kudyapi na si Jubal. So mga tuwid, yung mga musikero na tumutugtog, galing yan sa lahi ni Cain. Ayun, yung mga homo ito. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, ang pinakaama ng mga tumutugtog ng kudyapi at ng flauta. Hindi kasama gitara. Kudyapi, flauta, ayun nga yun eh. Yung mga manunugtog galing yan sa lahi ni mga kapatid namin combo. Hindi namin kayo ito ay binabase lang po sa ayon sa kasaysayan. Kaya pala magagaling kayong tumugtog dahil kayo ay lahi ni Cain na pumatay sa kanyang kapatid si Abel. Hinaratayan. Nakakatuwa naman. Yun po ang kasaysayan ng sangkatauhan, ng tao. So, atin pong itutuloy po ang ating masayang paliwanagan dito sa ating paksa. Bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating impilan. Nais po namin kayong makasama sa misyon ng pagsasahimpapawid ng mabuting balita sa pamamagitan ng Radio Maria. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng Friends of Radio Maria. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa 045-982-1910 or mag-text sa 0918-629-6310. Welcome to the Radio Maria family. Muli pong nagbabalik ang tunay na buhay makadiyos o ang mistisismo at kayo patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radio Maria, Bringing Christ into Your Home.
Sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong tinatalakay na masama, mabuti at matuwid. Sa pangyayari nga po sa labas ng paraiso, sa buhay ng magkapatid na Abel at Cain, doon nga po natupad ang sinasabi ng Panginoon na huwag niyong kakanin yun, nihipuin at tiyak na kayo'y mamamatay. Kaya po doon po sa pagsasama ng dalawa, ni Cain at saka ni Abel, doon po naganap ang katuparan ng sinabi ng Panginoon, sapagkat ang naging bunga po ng kanilang pagsasama bilang magkapatid o magkaugnay ay kamatayan. At dahil nga po sa kainggitan ng isang kapatid sa kanyang kapatid. Kaya pati nga pong titingnan sa paksa po na bakit sinabi ng Panginoong bunga ng masama, ng kalaman ng masama at mabuti. Ibig sabihin po magkasama po doon, yung masama at mabuti. Oo. Kaya sa pag-aaral nga po natin, sa isang bunga na naandun po yung kaalaman ng masama at mabuti na ayaw ng Diyos, parang lumilitaw din po doon na yung mabuti, hindi rin mainam. Kasi magkasama kaalaman ng mabuti at masama, po. So, ilalagay po natin to sa isang pahapyaw na pagkapaliwanag, po. May nasasabi nga po na kaya ayaw po ng Panginoon nito, sapagkat yung masama doon at saka mabuti, ay pareho lang. Paano pong nagkaroon o nagkaganon? Sapagkat meron nga pong tunay na kasabihan na ang masama po at ang mabuti ay nagkakatulad po sa paraang ang masama ay gumagawa ng mabuti sa kapwa niya masama. At ang masama at ang mabuti naman ay gumagawa ng masama sa kapwa niya mabuti. Para si Robin Hood, doon po sila nagkakapareho. Po sa kalagayang 'yon. Diba, totoo naman, di ba? Yung kapwa hold-upper, tumutulong sa kapwa niya kapwa hold-upper. Di ba mabuting ginawa niya? Dahil, so, hindi lang pala dapat mabuti. Dahil minsan sinabi rin ng Panginoon sa Ebanghelyo na may tumawag sa kanya mabuting guro. Ayan, di ba? Kung naalala natin. Anong sabi ng Panginoon? Sa next week episode yan. Ba't mo tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. O kaya nga po, yung pong mabuti na talagang na ating dapat kilalanin ay yung kabutihang nagmumula sa Diyos. May katotohanan, nagmumula sa Diyos. Excuse brothers and sisters. Meron gospel na ugnay dyan yung anong gantimpalang inyong mapapala kung kayo umiibig lamang sa kapwa nyo mabubuti? Hindi ba tayo mga masama ay umiibig sa kapwa na makasalanan? May ganyang gospel, di ba? Maliwanag doon na hindi lang mabuti ang gusto ng Diyos na ang tao ay maging mabuti lang. Ay, paano yung puro kabutihan na ang gustong gawin para maligtas siya? Anong magiging bunga nun? Ewan. Humanismo, mga tao. Against. Puro mabuti lang gusto. Laban na sa katotohanan yun. Dahil nga yung mabuti, nakakagawa rin ng masama sa kapwa niya mabuti. Makatao, makatao. Kaya makikita natin sa mga, kung ilalagay natin sa mga nakaraang pangyayari sa ating bansa, di ba? Nadaan tayo sa election, yan mga mabubuting tao yung mga yan. Pero, nagsasalita ng hindi masama, ng hindi mabuti sa kapwa niya mabuti. Tsaka po, Brad, yung isang comparative analysis, yung isang palok. Isang palok pagkahilo, maasim yun, di ba? Pag nahinog, matamis, di ba? Pero doon pa rin yung yung asim sa loob ng tamis na yun Maasim pa rin yun. Maasim pa rin, isang palok. Di ba? Kaya matamis tsaka maasim, isang palok pa rin. Kaya yung masyadong mahiwaga yan masyadong mahiwaga yung at masyadong malawak yung sinasabi ng So kaya po sa paksa nga po natin ng ating programa, lalo ito pong programa natin ay Mistisismo, atin pong iniaangat yung atin pong pag-aaral tungkol sa buhay espiritual natin. Kasi ang ating pong pagkakilala lamang, kasi dito sa ating banal na kasulatan, maganda. Kung tayo sabi nga, kung tayo magbabanal, parang hindi na tayo makabasag pinggan. Hindi po ganun ang kahulugan nito, ng pagiging isang banal o isang matuwid. Kasi hindi po lamang tayo nga sa pagiging mabuti. Kasi kung mabuti lang po tayo,
hindi po natin magagawa yung pagtatanggol ng ating Panginoon na katulad ginawa ng ating Panginoon ang ipagtanggol niya ang templo. Ano po? Doon sa templo, anong ginawa ng Panginoon doon? Kumuha siya ng panghagupit at pinaghagupit niya yung mga tao doon sa loob ng templo. Samantala wala namang ginagawa masama ng tao. Nagtitinda lang. Kung tutusin, mabuti naman yung pinagagawa ng mga tao doon. Naghahanap buhay lang. Pero galit ang Hindi Panginoon. naman tindihan ng posisyon ni Kristo kung nasa si Kristo nakabanda. Kung So, siya ba, mas pagiging mabuti. mabuti lamang po ang ating titingnan sa ating pong spiritual na ating sinusundan, kamukha po ng ating Panginoong Kristo, maaari pong malihis po ang ating pagkaunawa doon sa tinatawag na matuwid na pananampalataya, pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Yung kabutihan po ng Diyos ang kinikilala po natin, hindi po yung kabutihan ng tao lamang. Kaya pala meron yung brother sa yung kung hindi higit ang inyong kabanalan sa mga eskribo at pariseo, ay hindi kayo makapapasok sa arin lang. Sabihin kasi yung mga eskribo at pariseo, puro kabutihan lang. At para umangat ka pa doon, magmasa kilala mo kabutihan, makilala mo yung totoong kahulugan ng kabanalan. Kabanalan, kaganapan. Dahil yun naman ang sabi, be holy. Hindi naman sinabing be good. But ang panuntunan ng Panginoon be holy, for your Father in heaven is holy. Diba, meron po namang mga fundamental na kabutihan, fundamentals na kabutihan na itinuro rin naman ng banal na kasulatan na ating dapat na sundan. Halimbawa po, huwag kang papatay. Opo, yan po yung mga kabutihan na kabutihang itinuro ng Diyos. Ano po, huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang makikiapid. Ano po, yan po yung mga fundamentals na itinuro ng Panginoon upang ang tao makalandas to sa kabutihang nagmumula sa Diyos. Pinagkaloob ng Diyos. Hindi po dun sa kabutihang nagmumula lang po sa tao na may, sabi nga ng Panginoon, mapagpaimbabaw o puro pagkukunwari na pamamaraan. At ito po ang sinasabi natin sa aklat po ng ating buhay makadiyos na meron yang tinatawag na pagsasakatuparan ng pagsamba o pagkikipag-ugnayan sa Diyos na ito'y pamamaraan lamang ng tao. Hindi po pamamaraan ng Diyos. Makatao. Yan nga po siya. Ito pong masama't mabuti na ito na tinutukoy ng banal na kasulatan na ayaw ipakain dun sa paraiso, itong kaalamang ito ng mabutit masama, ito po yung pagkakilala natin sa buhay pangkaluluwa na ayon lamang sa kaparaanan ng tao at hindi sa kaparaanan ng Diyos. Kaya marami po ang naliligaw po sa pag-unawa dito sa banal na kasulatan sapagkat ang alam lang kasi ng tao pag ito'y pinag-aralan mo, ikaw magpapakabuti lang ng ayon lang sa sarili mo, sabi nga, hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po yung magpapakabuti, ayon po dahil po sa banal na kasulatan, ito po ayon sa kautusan ng Panginoon, hindi po sa kautusan ng ating sarili o ng sinumang tao lamang. Upang tayo malagay doon sa matuwid na pagbabalik loob sa Diyos, katulad ng sinimulan ni Seth sa kapanahunan ng yun ang pagiging matuwid ng mga tao. Hindi pagiging mabuti, kundi mabuti na matuwid ba? Yung excuse yung mabuti. Bali, kung kami lang naman sa pag-aaral na bubuo namin, dyan talaga nasentro yung misteryo ng Diyos Bakit? Gaano kahiwaga ko yung misteryo gaano kasera niya pati niya. Kasi nung ibilin ng Diyos kay Adan yan, huwag nyo kakain. Meron kasunod, nihipuin, wag. Gaano ka-misteryo yung bunga na yan? Ayaw pa ipahipo kasi pag hinipo ninyo, on the spot na, patay ka. May violation na kayo. Yung pangkainin mo. Di ba? Joke na kayo mamamatay, sabi na. Tiyak ay mamatay. Kaya naman kaya naman sa paglitaw ng kailang mga anak, lumitaw yung masama't mabuti at ang naging bunga nga ay kamatayan. Kamatayan nilang dalawa. Si Cain namatay, si Abel namatay literal at si Cain naman namatay spiritual sapagkat siya ay tumalikod na. Tinalikuran niya ang Diyos dun sa kanyang pagsasagawa ng krimen sa kanyang kapatid. At nung tanungin niya siya ng Diyos, nasa ng yung kapatid? Kung makasagot si Cain, bakit ako ba yung tagabantay ba ako pumasok na ang lahat ng sa tao magmula nung pagsuway ng mga magulang, ang kamatayan, kung sa madaling salita, ang kamatayan pumasok na sa sangkatauhan.
Dahil doon sa pagkakasuway sa pagkain ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Magmula nung sila makaalam noon, pumasok na ang kamatayan. Lahat na ng pangangatwiran na dala na ng tao. Lahat na ng pagsuway dala na ng tao. At Lahat na. naglitawan na nga po yung ibang uri ng kasalanan. Ano po, nung ito ay, at ang unang kasalanan dyan, nung sumuway si Adan sa utos ng Panginoong Diyos ay yung ating tinuturing na kasalanang mana, yung pagsuway, ano po. At pagkatapos ng pagsuway na yan, ito nga yung nagpabagsak sa ating kabanalan doon sa paraiso sa pagkakaroon natin ng pagkahiya. Espiritu po ng pagkahiya. Pag-aralan niyo po yung sarili niyo, mga mahal naming taga-subaybay. Ano po, tayo po yung nahihiya. Ganun yun, napapakilos po tayo ng espiritong ganyan. Tayo po yung natatakot. Ayan po espiritu po yan na nagpapagalaw sa atin. Pinabibilis po yung tibok ng puso natin. Kaya marami sa atin, nervyos, ayan, inaatake sa puso. Ano po? At ito namang isa pa, pangangatwiran. Tayo po nangangatwiran. Tayo nag-aan yung maraming alam. Sa kabila ng tayo naman, mangmang din naman sa kaalamang pangkaluluwa. Ano po? Ayan po ay bunga po ng pagsuway, ng manang kasalanan na naidulot po ng unang tao sa pagsuway nila sa ating Panginoong Diyos. At upang atin pong mapalawak ang pagkilala sa mga iba't ibang uri ng kasalanan na yan, sa ating pong kapanahunan, pinagagalaw po tayo ng kasalanan yan sa pamamagitan ng tinatawag na kasalanang aktual o actual sin. Na ito po ay binubuo ng pag sinabi pong aktual, dalawang uri po ito. Ito po ay binyal na kasalanan at yung kasalanang mortal na umiiral po. Ano po yung mga kasalanang binyal na atin pong lagi pong nagagawa? Ayan po yan. Pagmula po kasi sa pag-iral po ng kasalanan ng tao, nagkaroon po tayo ng tinatawag na 7 capital sins. Yan po yung pag-iral po ng kainggitan, yung naging mitsa po ng pagpatay ni Cain kay Abel, ano po, kasakiman, kapuotan, yan po yan, mga binyal na kasalanan po yan, tayo napupuot na po sa ating kapwa, hindi man po natin sa pinapatay literal, pero tayo po pumapasok sa kasalanang binyal, ano po, katakawan, ano po, katakawan sa lahat ng bagay na tayo hindi na po nasisihan sa ating kung anong meron tayo ngayon. At ito po halos kalimutan na natin ng Diyos dahil nagiging matakaw na tayo. Wala tayong pakialam sa kapwa natin. Gusto natin, puro sa atin na lang. At tinatawag na katamaran. Katamaran po sa pagsasagawa ng mga bagay-bagay na dapat nating tuparin yung utos ng Diyos. Ano po? Sa halip na magsimba nga yung araw na ito, anong nangyari? Tinamad. Patutulog na lang. Punta na lang sa mall. Boring si Father. Sino ba magmimisa doon? Tatanong, si Father, ay matanda. Nako. Mamasyal na lang tayo, wala tayong matututunan. Mga ganong uri po ng katamaran, ano po, na nagtuturo po ng kasalanang binyal. Ano po yan? Mga kahalayan, ano po, sa buhay natin. At yan pong mga yan, ano po, kapalaluan, pagpamataas natin sa ating sarili, tinuturing natin mataas ang ating sarili. Yan po ay isang uri ng mga kasalanang binyal, ano po, na umiiral sa ating sarili, na maaari pong magtulak sa atin patungo doon sa tinatawag na mortal na kasalanan. Kasi oras po na tayo naiinggit. Di po ba sa ating pong binasa kanina, dahil sa inggit ni Cain sa kay Abel, yung kasalanan niyang binyal na kainggitan, nauwi sa mortal na pagkakasala. Nagkaroon tuloy ng pagpatay na nangyari doon sa loob ng paraiso. At sa ating pong kapanahunan, yan po ang mga mitsa ng pagkakaroon ng kasalanang mortal ng mga tao sa panahon natin ngayon. Dahil ang tao sa sobra pong kasakiman, sa lahat ng bagay, sa kapangyarihan, sa salapi, sa anumang bagay, nakukuha na pong pumatay ng kapwa niya, nahuhulog sila sa mortal na kasalanan. Kaya ang atin pong panawagan sa atin pong programa na tayo po ay mag-aral upang makilala po natin itong mga ganitong uri ng mga espiritu na maaari pong magpagalaw sa atin. At ito po upang matulungan din tayo na tayo makalayo rito sa ganitong uri ng mga kasalanan na
siya pong nagdudulot ng ikapapahamak natin. Sa ating nga pong tinatalakay na mga paksa nakaraan, nabanggit nga po natin na yung mga kasalanang binyal ay maaari pong maghulog sa atin sa purgatorio. Ano po? At doon sa purgatorio, hindi po tayo makakaalis doon hanggang hindi po natin nababayaran yung kahuli-hulihang kusing. Ibig sabihin, mga konting dumi ng ating kaluluwa. At ito po, iaasa na lang natin sa mga taong buhay. Kamukha po ng mga taong nag-aalay ng padalangin para sa mga nahulog doon. Subalit sa kasalanang mortal po, ito po ay tahasang pagtalikod sa kagustuhan ng Diyos. Ang tao po sa kanong kalalagayan, oras na siya po bawian ng buhay, ang kanya pong kaluluwa ay mahuhulog sa impyerno. At doon po, nagkakaroon po siya ng kahatulan sa ganong sitwasyon. Kaya ito po yung pinakabuod po ng ubod ng ating tinatalakay, masama, mabuti. Ito po yung mga bunga ng pagkakasala, masama at mabuti. At ito namang matuwid, ito po ang panimula ng ating pagkilala po sa isang daan na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Di po ba, Brother Eddie? Oo. Pero kung babalikan natin ang istorya ng sangkatauhan, balik tayo doon, Kay Eva at kay Adan. Sinumpa si Adan, yung lalaki. Yung babae, sinumpa ba? Hindi. Bakit? Pinalalahanan. Ba't hindi siya sinumpa? Ba't si Adan lang ang sinumpa? Sabi kay Adan, magmula sa alabok, babalik ka sa alabok. Sa babae, anong sabi? Pararamihin ang hilahin ng kanyang sakong. Pararamihin ko ang hilahin ng iyong pagdadalang tao. At maghihirap ka sa pagluluwal ng sanggol. Kasi yung babae kinuha lang sa tadyang. Ba't hindi siya sinumpa? Parang may hiwaga yung pati. Ganun ba? Napaka-unique ng babaeng dalaki, no? Hindi siya sinumpa ng Diyos. Wala naman kasi sa kanya yung bilin Di ba, madali siya ng ahas doon baby, baka kami umatay. Samantalang, nung ibilin kay Adan, surely you will die. Ay, innocence of law. Excuses no one. Excuses no one. Bakit dito mukhang may excuse dito? It's supposed to be si Eva. Kwentuhan lang po, binabalik lang po natin ang samantalang kung tutusin, si Eva ang pinanggalingan ng pagkakasala. Samantalang nung dumating na ang kaparusahan, si Adan lahat ang sumalo. Pasukin natin ang makadiwang pag-aaral spiritually. Kung ang tao katawan at kaluluwa, si Adan ang katawan, yung babae ang kaluluwa. Dahil maraming ebanghelyo sa aral ng Panginoon na nagtutukoy sa kaluluwa ng tao. Siya ang kasawili, siya ang kasintahan, at ang kaluluwa ang kasintahan babae. Mga kapatid, ilalagay natin babae. Pinugod ka sa akin tadyang. Kaluluwa. Mga kapatid, kitang-kita natin yung sumpa ng Panginoon sa sangkatauhan na si Adan mabubulok. Kaya kung tawagin natin dyan, physical body at spiritual spiritual soul. Mga kapatid, katawan lupang nabubulok at kaluluwang hindi mabubulok. Bakit? Hindi nga isinumpa yun maghihirap lang. Katulad nung kung ang sangkap ng kaluluwa ay isip, puso't kalooban, hindi nakikita, maghihirap ang kaluluwa ng pagdadalang tao. Kumbaga, spiritually, katulad din ngayon na ang paghihirap ng tao para makita ang katotohanan ng relihiyon o ang katotohanan ng pagbabalik loob, ang katotohanan ng Excuse Brad, yung babal kami sa may nabanggit namin kayo na yung gaano kahiwaga yung masama't mabuti na yan, gaano ka misteryo yan, bakit? Kung yan bunga yung masama't mabuti bunga, kung spiritual yan, sigurado hindi literal yan, di ba? Wala naman sa mga malls ng prutas na masama't mabuti, baka isa kayo sa ambulansya, di ba? Hindi spiritual yan. Pero bakit nag-epekto, naglihi literal? Meron silang kasarian talaga, brother. Kung tawagin yan, tawagin natin tao, meron tayong kasarian Alam ba natin kung anong kasarian natin? Alam na ng tao yun. Di ba? Alam natin pare-pareho. Kung tawagin yan, self-identification.
na supposed to be, ngayon lang, iba na ang tawag, nung magkasala na, kung tawagin yan, ano, Sex organ. tabi-tabi po, sex organ. Dati, sex Dati. status, di ba? Yan, kasarian. Kung tawagin yan ng mga naunang, ano, self-identification. Oo. Para Status. makilala ang lalaki at babae. Female or opo. male. Ganyan. To separate. Pero ang nangyari, Na doon sa paraiso, kasangkapan din yan, na kinasangkapan din ng spirito ng demonyo para ang tao ay tubuan ng paghahangad. Oo. Ayun. Kaya ano sabi? Maraming aral na ano, supilin. Maraming aral na nagtuturo dyan. Even the big congregation o spiritual congregation, yan ang kanilang kinakalaban eh. Kung tawagin yan nila, human lowest. So, ang buong mundo kumakain sa mabuti. Bukas ang katauhan. Oo, saan ka to? Dala nga natin yan eh. Oh. Kaya kinakailangan magkaroon ng malalim na pag-aaral dyan. Malalim na pagpaksa doon sa sinasabing lowest form of human. Ano ba ang tinatawag na pinakamababang pagkatao ng isang tao? Deep inside natin, nandoon yung kung tawagin natin ay mababang pagkatao, di ba, Brother Ronnie? O kaya nga sa ating kalagayan ngayon bilang isang mananampalataya sa pagdating nga ng ating Panginoon, sapagkat ang tao nga sa kahit anong gawin ng tao noon, hindi talaga nagkakaroon ng kaganapan dahil nga sa ganung mga pangyayari sa pag-iral ng mga ganyang kahinaan. Kung kaya ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo na naog, at ang lahat ng kasalanan ng laman na yan ay kanyang ipinako kasama ng buong mundo sa krus. Ano po? At hinga, ibinigay sa atin ang biyaya ng mga sakramento upang ang lahat ng ating mga sangkap ay gawing banal. Makapagbalik loob. Opo, maging banal at malinis sa pamamagitan ng mga sakramentong iniwan ng ating Panginoon, Jesucristo. Kaya sa atin po ngayong kapanahunan, tayo po ay huwag basta-basta magsasagawa ng mga bagay-bagay na may kaugnayan sa babae at lalaki nang hindi po tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos o wala tayong pagpapasakop sa mga alituntunin ng ating inang simbahan. So, ito po yan. May oras pa po tayo? Wala na po. So, sa atin pong mga pagtalakay na ito, atin pa pong bibigyan ng pahapyo to sa mga susunod na episode pa po ng ating talakayan. Napakalaking paksa po kasi nito. Ano po? Na kaya kulang po tayo sa ating mga oras. Ayun. At amin na lang po kayong inaanyayahan na pakibisita po ang aming Facebook page, Pinamagatang Mistisismo. Paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming pa pong mga talakayan at mga paksa. At gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Masama, Mabuti at Matuwid. At inyo na po mapapakinggan. Maraming salamat po. Ang aming pong pasasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik at tumutulong po sa Radyo Maria. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga po kayong panig ng daigdig at sulok ng Pilipinas naroroon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Muli po ang pagpapasalamat po at aming pong pansamantalang pagpapaalam sa inyong pakikinig dito po sa ating programang Ang Tunay na Buhay Mga Diyos dito po sa himpilan ng ating mahal na ang Radyo Maria, Bring Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin.